Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po itutulong lalapit sa ating Diyos na mukha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Banisilan sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Banisilan. Mahimbutad sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa aklat ng mga awit, 88 kabanata. Ang talata po ay 6. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim na tulad ng libingan na ubod dilim. Dinala mo ako sa may kadiliman hukay na malalim. Dinala mo ako sa may kadiliman hukay na malalim. Tulad ng libingan na unang dilim, na tulad ng libingan unang dilim. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, aming idinudulog sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, ang bayan ng Banisilan sa probinsya ng Cotabato, aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Banisilan ng hindi kaya sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At aming hiling sa pangunguna ng Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong ni Jesu Cristo sa bayan ng Banisilan. Maraming salamat. Aming pag-asa at tinutulungan namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbulay ay mula sa aklat ng Genesis, 49 na kabanata. Ang talata po ay 8 hanggang 12. Ikaw naman, Huda, ay papupurihan iyong mga anak ng ina mong bakal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalak. Mabangis na leyo ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang katulad ni Huda ay leong nahihimlay, walang mangangahas lumapit. Sino man? Setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailanmay hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y
magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya doon nakatali sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niyang dooy nilabahan sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay namumula dahilan sa alak, ngipi pumuputi sa ilong. God bless. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang pula para kay Huda. Kung atin pong babalikan, ang ibig pong sabihin ng pangalang Huda ay papuri. Alam niyo po, isang katotohanan na nangungusap yung pangalan ng bawat nilalang sa katotohanan ng kung sino siya. Eh, pag yung kilala niyo yung pangalan niya, hindi maganda ang meaning. Alam niyo po, ako'y naniniwala ang Panginoon sa kanyang kakayahan, kapangyarihan, kaya at gustong palitan yung mga hindi marapat na pangalan. Napakarami ko na nakausap, narinig, na yung kanilang pangalan sa kadahilanan hindi naging maganda ang ibig sabihin para sa kanila. Nagkaroon po sila ng kalayaan na magbuhi. At alam niyo po tayo, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa ganitong paraan, maaring bawiin kung ano yung tunay na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Pangalan pa lang po, pinag-uusapan natin. Pero sa katotohanan, kapag tinignan natin, si Juda po ay pinapurihan. Sabi, papapurihan ka ng mga anak ng iyong inang mahal. Susunod na yun. Ang tagapanguna talaga, sabi, hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagala. Sila po ay 12 magkakapatid. 11 yung hawak niya sa liig, ang mga kaaway pala yun. Sorry po, na-advance. Hawak sa liig ang mga kaaway. Pero yung mga kapatid niya, siya'y igagalang. Alam niyo po, isang katotohanan na yung ating pagtingin sa ating mga kapatid ay napakahalagang turo ng ating mga magulang. Kaya kung ating makikita, paano tayo pinalaki? Eh, paano ba? Paano ba yung ginawa ng mga magulang natin sa atin? Ano ba yung halimbawang ipinakita nila sa atin? Alam niyo po, nakalulungkot kasi hindi alam ng mga magulang yung kahalagahan na sila nagbibigay ng pahalaga sa kanilang mga anak. Kasi po isa sa uli ng bata yun, isa sa uli ng anak. Kaya mga magulang, huwag nating kakalitaan na tayo ang pinakamaliwanag na halimbawa para sa ating mga anak. At sa ganitong paraan, nauunawa natin na tayo'y halimbawa para sa kanila, hindi po ba gagawin natin yung nararapat, dapat? Hindi na tayo lalakad dun sa ating iniisip na mukhang tama. Hindi na po ganun. Kung hindi ang pipiliin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung katotohanan. Samantalang sa Efeso 6:1-2-3, sinabi ng mga anak, ibigin ninyo ang inyong mga magulang, igalang ninyo sila. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Kapag po ipinagpatuloy natin ito, pinalalahanan din ng mga magulang na
Huwag niyo namang ihatid sa pagkagalit sa inyong mga anak. Ang ibig kong sabihin, tinuturuan ng mga magulang na lumakad ayon sa katwiran at katotohanan ng salita ng Diyos. Paano kung hindi yun gagawin? Paano kung hindi yun yung magiging halimbawa? Yun po, yung sinasabi natin na napakahalaga. Tayo yung maging halimbawa sa ating mga anak. At alam niyo po ako'y nananalig sa kapangyarihan, pagsama, pangunguna ng Espiritu Santo. Malalakaran natin, masusunod natin at mapagtatagumpayan yung inilatag ng Panginoon sa ating harapan. Ang sabi kay Huda, mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Nangungusap po ito ng kapangyarihan, nangungusap po ito ng lakas. Tulad ni Huday leong nahihimlay, walang mga lumapit. Sino man iba po, isang kapangyarihan. Kung ano yung tinataglay natin, kung ano yung ipinapakita natin sa sanlibutan. Sabihin, Bernie, makikipagplastikan tayo, hindi naman po ganoon. Rather, yung idea na huwag ka namang lulugo-lugo sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kagalakan ng Panginoon ay kalakasan mo. So hindi ba natutuwa ang Diyos sa buhay mo? Ang sabi ng salita ng Diyos, nung makita ng Panginoon ang lahat niyang ginawa, siya ay nasyahan. Kaya dapat lumalakas ka, kapatid. Ano po? Setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan sa kanya kailan may hindi lilisan ng ungusap ito ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya doon nakasali sa puno ng ubas na tanging pinili. Ang asno po ay sumisimbolo sa katuwang, sumisimbolo dun sa kakayahan na tinataglay ng sino mang naglilingkod sa Panginoon. Kasi di ba po, yun yung sinasakyan o yun yung nilalagyan ng mga gamit. So, ibig sabihin, kailangan merong mainam na kabahagi, ka-partner, ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Mga damit niya ay doon nilalaban sa alak ng ubas na lubhang matatapang. Hindi pangkaraniwa yung ginagamit na panlalabas sa kanyang damit kasi nagtataglay din ito ng hindi pangkaraniwang dumi. Pero dahil sa alak ng ubas ito nilalaban, nangangahulugan na ito'y makapangyarihan. Ano po? At nagsasabi ito sa atin na hindi pang basta-basta lang. Matay namumula dahilan sa alak, ngipi pumuputi sa inuming gata. Samantalang umiinom ng alak, hindi kinakalimutan ni Juda ang inuming gatas. Mga kapatid, tayo po'y nananalig sa pangunguna, pagsama, kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang salita ay sapat at ganap upang ating angkinin ang kanyang tugon sa ating mga panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na ang iyong salita ay patuloy na nangungusap sa amin patungkol sa mga kaisipan, gawain na marapat naming pagtuunan ng pansin. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na nabaliwala namin ang iyong katotohanan, maging yung kaisipan, maging yung gawi na marapat naming
ganapin. Lord, patawarin mo kami kasi may mga pagkakataon na iniisip namin yung aming kahinaan, iniisip namin yung aming kakulangan. Nagiging dahilan ito upang maging balakid sa iyong pagganap ng iyong naisin sa aming mga buhay. At sa oras na ito, tinatanggap namin ang iyong kalayaan at kapangyarihan na ipatupad ang iyong itinakda para sa amin. Kami po'y nananalig sa mga dakilang bagay na nasa unahan na tunay na maghahatid sa amin sa tagumpay ng aming Panginoong Hesukristo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Banisilan, sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa ay magkaroon ng pag-ibig upang ito ang masunod at maganap upang lakaran ng iyong kalooban. Panalangin namin ang katagumpayan at sa pangalan ni Jesus, ikaw po ang tunay na magpala sa bayan ng Banisilan. And we declare the altar of our Lord Jesus Christ has been rebuilded sa bayan ng Banisilan. We declare the fire of revival. Yan mong dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayan ito, dumaloy ang kaluwalhatian at ayan mong maranasan din sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo ng aming kalakasan ay maging dahil sa iyong kagalakan. At sa bawat pagkakataon, Panginoon, magtagumpay ang iyong mga anak to receive the fullness of your blessing. Tinawag mo kami sa launching pad of the gospel, missionary, sending country, America Vision, in the height of its glory. And we're declaring, believing, Lord, that you have released the full of your blessings upon us. As we also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na mag-ari sa aming bayan. As we also pray sa aming mga missionary at sa aming mga OFWs na tinawag mo pina-overseas, Filipino witnesses, mapangyari ang iyong naisin na magtagumpay para sa iyong kalwalhatian ng iyong mga anak. As we also pray, Lord God, sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, ikaw pong magkaloob ng pagpapala sa mga bansa nito at magsimulang lumakad sa kaliwanagan mo. Kaya hindi ng Hong Kong, Macau, Taiwan, ang China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fear of the Lord and the mighty revival as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inangkin namin tinupod niyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po natin tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataon ito, yan kung salitin ko ang kasbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with bark, with a new vehicle and with a flourishing destiny. In Jesus' name. Amen. 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 Praise. Praise God. Hanggang sa susunod, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time.
And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 many. Praise God.